Kamakailan po ay napag-usapan natin sa ating hashtag trending balita and happenings ang nangyari sa isang Briton na si Helen Green na hindi alam na siya pala ay buntis hanggang bigla na lang siyang manganak sa banyo habang siya po ay nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Ang nangyari po kay Helen ay isang klase ng pagbubuntis na kung tawagin po ay cryptic pregnancy, kung saan walang sintomas na mararamdaman ang babae during the entire pregnancy. Gaano ba ito kadalas mangyari at ano mga posibleng dahilan para maging ganito ang pagbubuntis? Naku, pwede pala yan. Alamin natin yan ang mga kasama natin ngayon umaga para tulungan tayo sagutin po ang ating mga tanong tungkol dito. Isang OBGYN na si Dr. Finella Leonido. Welcome to the show. Hello, Doc! Good morning po, Kada. I'm so excited to be here. Yes, Doc. Alam mo, Dok, nagulat kami dito sa Sobra. balitang ito. Opo. Thinking na parang we were in disbelief, as a matter of fact. Hindi namin alam kung maniniwala ba kami dun sa balita or not. But in your experience, ito pong cryptic pregnancy ay madalas po bang nangyayari? Yes po, marami pong instances po na nangyayari po ito, no? Common din po ito sa mga government hospital. Talaga, Yes bakit po in government hospitals? Or this because this is where you work? Or Napapansin ko lang po kasi wala po silang prenatal check-up. Tapos doon na po sila kagad dumidiretso po kasi. okay. So, bakit po nagkakaganito? Ang pregnancy ng isang babae na wala man lang sintomas, in some cases, they think that hindi sila nawawalan ng kanilang period, 'di ba? For that entire pregnancy. 9 months, oo. Bakit po nangyayari 'yun? Okay At saka po. ano po yung symptoms na Opo. cryptic pregnancy? So yung cryptic pregnancy po, it is a type of pregnancy that goes unrecognized. Umaabot na po ng second trimester or even until labor na hindi nila alam na pregnant po sila. So kaya po ito nangyayari kasi may mga babae po na hindi monthly nagkakaroon ng menses. So ito po yung mga pasyente na kakapanganak pa lang, nagbe-breastfeeding, or perimenopause na po. So they are at the age na around malapit na po mag 50 years old, hindi na po talaga monthly yung menses at that time. Correct. So akala po nila dahil lang po perimenopause, kaya hindi sila nagkaka-period, kaya hindi po sila nagpapa-check up. Makes sense, no? Kasi some people also, even if they don't have, they're not at the age where that happens, when that happens, it's still something that it's normal to them na hindi lagi sila. Tsaka lalo yung sabi niyo po, yung mga rural areas probably, no? Yung mga napupunta po sa mga public na hospitals kasi Yes po. never sila Nagpapa-prenatal check-up. Yes check-up po. ng regular. Oo. So ano po yung mga profile ng mga babaeng usually nagkakaroon ng Ng cryptic pregnancy? So for example po, yung mga patient po na may polycystic ovarian syndrome, they don't have monthly menses. Or yung nag-exclusive breastfeeding. Kasi po pag exclusive breastfeeding, ilang months po yun na walang period po talaga. Or, Sometimes ano rin sila. Sometimes nasisingitan din sila. Opo. Yun po yung common time. Or yun po pagka medyo advanced na po yung maternal age, mga 40, 45 na po. At that time po kasi hindi na po monthly talaga yung menses po nila eh. Totoo, Doc, na wala silang sintomas sa pagbubuntis. Yung parang, di ba yung iba, may mga sickness, yung mga morning sickness, yung mga ganyan. Wala. May mild symptoms pa rin po yung iba, pero yung iba po wala eh. Kasi nami-mistaken po nila, for example, yung menstruation, hindi po nila alam na pregnancy-related na kasi minsan na lang po yung period nila. Tapos yung weight gain po minimal na lang, parang hindi masyadong halata. Hindi halata na yung bilog. Opo. Hindi halata po kasi medyo ano rin po sila pagka mataas Pag medyo yung... tumanda na konti. Or if they're a little, are they usually also a little overweight? Opo. Yes po, pag medyo overweight po. which is no? why they can't tell the difference? Apo. And for example po, pag yung placenta or yung inunan po niya nasa anterior po na ka-attach, so medyo ma-decrease po yung ma-feel na fetal movement ng mother. Ayun. Opo, That's or what I was wondering about. Bakit hindi man lang nila nararamdaman yung mga movements ng baby in their tummy? Opo. Dahil ano po?
For example, anterior yung attachment ng placenta, tapos Ano pong ibig sabihin nun, Apo, Doc? ibig sabihin po yung inunan natin, nakadikit po siya sa uterus, tas yung location po niya nasa anterior or nasa harap po ng tiyan. Okay. So dahil po anterior po siya, hindi po masyadong maramdaman nung buntis na gumagalaw na po pala yung baby sa tiyan niya. Ito ba, Doc, ay delikado ba ito sa nanay at also sa baby? Kasi, syempre, yung baby wasn't well taken care of while he was, di ba, Apo. being conceived. So yung lack of prenatal check-up po, ano po siya, may mga possible complications both sa mother and sa baby po, no? For example, sa mother, hindi po na-check kung may elevated na blood pressure, tumataas po ba ang sugar, may anemia po ba kasi hindi nagtitake ng iron. Sa baby naman po, iniiwasan po natin na premature po siya manganak and kung mababa rin po yung timbang ng baby paglabas. Grabe. Opo. Kasi when you're pregnant, you take like so many vitamins supplements. and supplements, di ba? Tulad mga folic acid, yung Opo, mga iron, calcium, Pero Doc, DHA. how come ito ba usually well, okay, if you don't know you're pregnant, why will you take a pregnancy test? Oo, no? 'Di ba? But undetectable din to by pregnancy tests. Yung pagiging detectable po sa pregnancy test, pag sobrang aga, hindi pa po siya nagpa-positive kagad. Or kapag sobrang late in pregnancy, pag sobrang taas na po nung hormone na beta-HCG, hindi na rin po yun nadedetect nung simple na home urine pregnancy test. So, mas accurate po is yung blood o yung serum na beta-HCG na test po for pregnancy. Grabe, nakakabakala yung ganito. Kasi you don't know. What happens when, for example, the woman who's carrying the baby, kasi there are some things like sabi natin, kulang ang vitamins, kulang ng supplements, di ba? Kasi kailangan talaga yan when you're carrying your baby. Paano yung mga bawal? Kasi hindi nila alam. Di ba maraming mga medicines, yeah. mga things like coffee, for example, caffeine, sometimes you can't, di ba? Yes Ito tuloy-tuloy yan ng mommy. What happens? Or the activities that the mommy is Yes. doing. Opo. Baka mamaya mag-bungee jumping yun, hindi na alam, pregnant pala siya. Yung iba po, nagtitake po sila ng alcohol. Correct. Opo, nagsusmoke. So yung mga iniiwasan po natin, magkaroon po sila ng preterm or low birth weight na baby po, mababa yung timbang, maaga pa po masyadong manganak. So yun po yung mga possible complications. May paraan to, Doc, para maiwasan itong cryptic pregnancy. We don't want that. Paano nga ba po? Is Tapos- there a way? So dapat po, alam po ng mga patients and aware po sila na ang normal menstruation po, ang interval is every 28 to 35 days. So kapag ka 35 days na wala pa rin pong period yung patient, maganda po magpa-check up na po. Apo. Correct. Kasi Because you never know, you might actually Be pregnant. be pregnant even without the symptoms dahil cryptic pregnancy na pala. And as a matter of fact, 1 in 450 women pala may not be aware they're pregnant until around 20 weeks, and 1 in 2,500 women could not be aware of their pregnancy until they go into labor. Oh, Apo. wow. So, ganun pala siya ka-common. What I'm really curious about, Mama P and Doc, yung mga na-meet mo na pasyente na may cryptic pregnancy, ano How did the babies come yes, out? can you tell us Were a they story healthy about naman them? po? Karamihan naman po mga swerte po na full term, na tama po yung timbang. Pero meron na po ako na-encounter na twin pregnancy po pala, hindi niya alam. Twin, Doc! Opo, twins. Dalawa na sa loob, hindi mo alam. Opo, akala po nila masyado lang po malaki yung baby or masyado lang po silang maraming weight gain. So, ayun, di po sila ready. Tapos, Doc, pag lumabas, yung process na yan, anong reaction emotionally doon sa nanay? Kasi you're not prepared. You don't know you're Hindi, adding first to your off, family. what is the labor Like? Is it also like the pregnancy na hindi naramdaman? Apo. Kasi katulad ni Helen, Nagbanyo. she just went to the bathroom Oo. and then the baby came out. Kasi you're not prepared for... Parang in a way, Apo. parang ang sarap naman ng pregnancy na to kung Totoo. hindi di ba, kung hindi makaka-endanger ng mommy at saka ng baby. Usually po kasi yun nga, hindi nila sila aware na pregnant po sila. No? Usually medyo maliit yung baby nila, so medyo mas mabilis yung labor po nila. So when they go to can you walk us through, konti lang, Doc? Kasi sobrang curious ako. Like, halimbawa ako, may cryptic pregnancy ako, hindi ko alam. Pag nag-walking ako sa office o sa yung clinic,
Ano po yung unang gagawin niyo na parang, uy, parang buntis po kayo, ma'am. Ganon? Yeah. Ganon yung eksena. So, the best way to detect a cryptic pregnancy and to document the pregnancy is through pelvic ultrasound po eh. So, when you see the fetus and there's movement and there's heartbeat, yun na po yung pang-confirm talaga. Pero usually, ang unang pagpunta nila sa'yo is may something nararamdaman na mali. Opo. Ganon. Opo. And then you will give them the news. Opo. Anong reaction? Usually, hindi po sila makapaniwala eh. Parang, akala talaga po nila, akala nila hindi sila buntis. Akala nila, Something. opo, iba po yung naiisip po nila. I can only imagine. Surprise! Surprise! Your mom, diba? Imagine that feeling. Correct. Okay, so punta naman natin ang ating mga questions about cryptic pregnancy. Pakisabi ng doc if this is a fake or a fact. Ito for you, Doc. Our first item is, pwedeng gumamit ng DIY pregnancy test kits to confirm cryptic pregnancy. And this is fake or fact, Doc? Fake It's po ito. fake, oo, like you said. Kasi sobrang baba nung HCG, ganun ba yun? Opo, pagka maaga pa po, pwede pa po siyang mababa or pagka sobrang taas na po, magne-negative na rin po yun. So talagang blood test ang Apo. pinaka... Blood test or the second Ito. item? Ito. Hindi madedetect ang fetus gamit ang ultrasound sa cryptic pregnancy. Is this fake or fact? Fake po. Kasi po, kahit po nagli-labor, we can do a quick ultrasound para makita namin na, ay, dapat cephalic, di ba po? Dapat tama una ang ulo ng okay. baby. So, we do ibig sabihin, ultrasound. madedetect? Yes po. Madedetect siya. Correct. Okay, and our third item is, wala talagang mararamdaman na kahit anong paggalaw ng baby sa loob ng sinapupunan sa cryptic pregnancy. I think we answered this. Opo. It's a fake. Opo. It's a fake po. So, meron pa rin po yun mga minimal na symptoms, katulad ng fetal movement, talagang hindi lang po nila ma-detect kasi meron pong inunan or placenta dun sa harap nung tiyan nila, kaya hindi po nila ma-detect. Or pagka maliit pa po yung baby, maliit pa po talaga yung movement po nun. I wanna meet a cryptic pregnancy woman. Parang siguro they'll write it off as gas or Diba? something. Yeah, that's what I'm Kapag thinking. Yung parang, yung pangit sabihin sa TV, pero imagine niyo, no? Yung sumakit yung tiyan mo, mag-CR ka, di ba? Opo. Ganun ang feeling, pala may bago kang blessing. Okay. Kaya, ano po ba ang pinakamahalagang gawin ng bawat babae, Doc? Just to be sure that they are not pregnant or para malaman if they are so they can start taking care of themselves and the baby. Apo. So, prevention is still better than cure. So, dapat po magpa-consult po kayo kagad sa inyong pinakamalapit na OBGYN. And the best way to confirm this is through an ultrasound po. Kasi masyadong, although it sounds like a walk in the park, this pregnancy, it could be detrimental for the baby and the mother. Tama po ba? Yes po, marami pong complications and ayaw po natin na nanganganak po sila sa unsanitary na lugar po, no? Kasi po iniiwasan natin yung infections, especially tetanus po, no? Kapag ka unsanitary, hindi po na-sanitize ng maayos po yung birthing place. Meron lang ako naisip bago kita i-let go. Nakapag-produce ng milk, ng breast milk, yung cryptic pregnancy na pregnancy. Meron din? Meron po. Meron normal. Apo. Oh, so ayun pala, di ba? Mafe-feel nila ng tenderness Opo. dito sa taas. Thank you, Doc. Thank you po. Oh, and Doc, ano yung pinaka-tip mo about for women out there para ma-prevent or ma-detect kung Agad-agad. agad-agad ang kanilang pagbubuntis? So yun po, pagka po hindi na po tayo monthly nagkakaroon, whether it's pregnancy or non-pregnant po, dapat po magpa-consult na po talaga tayo kagad. Kasi po meron naman pong normal interval lang ng menstruation natin. You said 28 to 35 yes days? po, pag correct? beyond na po nun or mas maikli po nun, hindi na po siya normal. So, best to consult your doctor. Maraming salamat, Doc Pinella. At for consultations, kindly give your contact details to Arcadas. So, yung clinic po namin malapit lang po dyan sa may Zetis Pink Angel Lying In. Meron po kaming branch po sa Kulyat,
sa may Project 6 at saka sa may Laguna po. Diba? Opo. Pag ganito naman ka-pleasant yung doktor mo, hindi ka matatakot na bisitahin at magpa-check Thank you po. Oh, bait. Pwede ko pong batiin lang yung parents Of ko po. course! Hello po, good morning po sa family ko po, sa anak ko po kay CL. Thank you po sa pakikipanood po. Yes! No, thank you, Doc. Maraming salamat. Doc Finella, we hope to have you again one of these days. At mga kada, pangalan pa lang, cryptic pregnancy, nakakatakot na pakinggan, di ba? Pero ang pagkakaroon po ng tama at wastong kaalaman tungkol sa ganitong klaseng pagbubuntis ay makakatulong para maiwasan ang posibleng komplikasyon para kay baby at para kay mommy. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.